Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So today is nandito pa rin tayo sa ating series which is Warrior of Love. So I think this is our second to last installment since today is Saturday and tomorrow Sunday na. So yun yung last installment natin and then Monday magkakaroon tayo ng panibagong series as ayun naman yung cycle natin talaga. So our topic for today is the biblical meaning of love. So we should watch this first before we say I love you. So our topic for today is, or our verse for today in connection to our topic is 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. So in New International Version, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So in Filipino translation naman, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masasama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. So, this is all about love. Kung ano ba talaga yung true meaning of love. Kasi, kung mapapansin natin, people nowadays, madali na lang kasi sabihin para sa atin na, I love you, I love ganito, ganyan. Pero hindi natin kumbaga hindi natin nagagampanan yung responsibility behind that love. Yung kung ano ba dapat yung ginagawa natin na nakapaloob sa love na yon, diba? Kaya sabi rito sa topic natin, watch this first before you say I love you. Or ito yung mga bagay na kahulugan ng salitang love or pag-ibig sa Biblia. Itong nasa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. So ito yung mga kalakip na actions na ipinapakita or nagmamanifest dapat sa atin every time na nagmamahal tayo and lumalabas sa bibig natin yung word na love. Kasi 'di ba? Pwede mo sabihin I love you, pwede ka magmahal, but still, may possibility pa rin na mag-look ka, diba? So, dapat, hindi yung standard of love natin yung gawin natin. Ang maging standard of love dapat natin is si God and si Jesus Christ. They are the perfect example who have showered us with their love. So, para mas mapalalim pa at matalakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, the biblical meaning of love is not that we love God, but that He loved us. So, ayun nga yung nasasabi ko kanina. Gaya nga ng paulit-ulit na nababanggit dito sa series natin, He first loved us before we loved Him. So, minahal tayo ni Lord God and ni Jesus Christ. Kaya tayo natutong magmahal pabalik sa Kanya and magmahal ng iba pang tao. Minahal muna nila tayo ni Lord God and ni Jesus Christ, kaya tayo nagkaroon ng ability na iparamdam din sa iba yung pagmamahal na nare-receive natin coming from them, di ba? So, ayun yung biblical meaning of love. Hindi yung pagmamahal na mayroon tayo sa Kanya, sa kanila, kundi yung pagmamahal na mayroon si God para sa atin. Yung pagmamahal niya na yun, na walang katumbas, walang hinihinging kapalit, and walang hinihinging benefit. Ayun nga, yung pinaka-standard of love na dapat nating gayahin. Number 2, love is not just a feeling but a collection of acts of kindness. So, kaya nga nasabi ko kanina sa ating mga tao, madali na sa atin magsabi ng I love you or yung word na pagmamahal. Pero hindi natin naiisip na hindi lang siya basta feeling. Hindi lang siya hindi lang siya basta-basta sinasabi dapat. Or hindi, dapat malaman natin na hindi nga lang siya basta isang feeling or emotion kung hindi. Kalakip din nito yung acts of kindness or yung biblical meaning ng love na dapat nagmamanifest na sa atin bilang tao na minamahal ni God
and na dapat na magmahal din sa Kanya and magmahal din sa iba nating mga kapatid pa. And number 3, practicing God's love makes you beautiful. So, hindi lang dapat natin ina-aspire yung glow up outside physically. So, dapat minamanifest din natin na maging maganda yung kalooban natin. Yung pagkatao ba natin, ganon. So, one of the ways to practice that is practicing God's love dahil that makes us beautiful. That makes us glow even more. Kasi nga, yung pagmamahal ni God, yung nagmamanifest sa atin. So, nothing can go wrong, di ba? And when we are full of love, di ba? Masasabi talaga nating nag-glow up tayo, di ba? Ang ganda ng aura, ang ganda ng paligid, di ba? Ganun. Parang ang healthy lang para sa atin mamuhay. So, ayun. Again, number 3, practicing God's love makes you beautiful. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, be biblical by loving like Jesus. Number 2, be careful when we say I love you. And number 3, be beautiful. So going back to our topic again, since we have completed this devotion for today, for now, masasagot na natin yung tanong sa topic natin na why do we need to think of 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7 or itong mga verse na nabasa natin before saying I love you?